Bago nga tayo magsimula ay isang malaking shoutout kay Edmond Quibalsupnet, Ronald Berbosidad, Teodoro Alonso, Mario Martir, Jamie Amadar. Update muna nga tayo sa Strong Group Athletics na alam naman nating lahat na sila nga ang kakatawan sa Pilipinas sa mangyayaring 43rd William Jones Cup Basketball. At magsisimula nga ito sa July 13 hanggang July 21 at ang venue nga ay sa Taiwan. At puspusan na rin ang ginagawang paghahanda ni Coach Charles Chu dahil siya nga ang head coach ng Strong Group Athletics. At kung dati nga ay puro mga naturalized player ang sinasabak, ngayon nga ay halos kalahati ay mga local player. At take note, nagmula pa nga ang mga bagong player ng Strong Group Athletics mula sa ating national team na Gilas Pilipinas. Ayan nga ang ipangtatapat ng Strong Group Athletics para nga sa mga makakalaban nila sa William Jones Cup. Kaya naman kilalanin natin kung sino-sino nga bang mga Gilas players ang kinuha ng Strong Group Athletics. At nauuna na nga sa listahan ang dating team captain ng Gilas Pilipinas sa si Kiefer Ravena na alam naman nating lahat na hindi nga napili ni Coach Tim Cone sa Gilas Final 12 na lalaban sa Olympic Qualifying Tournament. Kaya naman pagkakataon na ito ni Manong Kiefer Ravena na magpakitang Gilas sa Strong Group Athletics. At ang pangalawa naman ay si Angelo Kwame na alam naman nating lahat na hindi nga pinili ni Coach Tim Cone upang maging naturalized player ng Gilas Pilipinas sa Olympics dahil alam nating lahat na mas kailangan si Justin Brownlee. Ngunit ang good news nga sa kanya ay posibleng makapaglaro siya sa PBA as naturalized player, partikular na sa Commissioner's Cup dahil wala na ngang height limit. Ngunit sa ngayon ay magpapakitang Gilas muna si Angelo Kwame sa Strong Groups Athletic. At ang pangatlo nga ay itong si RJ Abarientos na naging point guard dati ng Gilas Pilipinas sa kapanahunan nga ni Coach Tab Baldwin, at masasabi nating napakaganda naman ang ipinakita niya, partikular na ng Olympic Qualifying Tournament. Ngunit sa pagkakataon nga na ito ay hindi nga siya kinuha ni Coach Tim Cone dahil ang kailangan nga ng Gilas sa Olympic Qualifying Tournament sa Paris ay matatangkad na point guard, kaya naman sa Strong Group Athletics muna siya magpapakitang Gilas. At ang pang-apat nga na kinuha ay itong si Jordan Heading na marami nga ang nagsasabi na dapat daw ay kinuha ito sa Olympic Qualifying Tournament dahil may tira daw ito sa labas at magagamit daw talaga ng Gilas Pilipinas. At bukod nga sa apat na Gilas player, ito pa nga ang matindi dahil kinuha na rin ng Strong Group Athletic itong si Lakay Renz Abando na alam naman nating lahat na matagal nang nagpaparamdam sa Gilas Pilipinas dahil gusto niya rin sanang maglaro sa Olympic Qualifying Tournament. Kaya nga lang ang problema ay hindi nga siya sinama sa listahan ni Coach Tim Cone sa kanyang Final 12 na gagamitin sa Gilas Pilipinas. Kaya naman ang nangyari ay kinuha na lamang itong si Lakay ng Strong Group Athletics. Ang masasabi ko lang ay okay pa rin naman itong si Lakay na magpakitang Gilas sa Strong Group Athletics at hindi nga natin alam kung bakit hindi siya sinama sa Gilas Pilipinas Final 12 ni Coach Tim Cone. Ay naman natin questionin ang kakayahan o ang opinyon ni Coach Tim Cone at siguro may dahilan kung bakit hindi muna niya kinuha si Renz Abando para sa Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament. At marami nga ang nagsasuggest na bakit daw hindi pagtapatin ng Gilas Pilipinas Team B kontra nga sa ating national team na Gilas Pilipinas. Dahil naghahanda na rin lang ang Gilas Pilipinas sa Olympic Qualifying Tournament ay pwede raw na pampainit ng Gilas Pilipinas ang Gilas Pilipinas Team B. Kung kayo naman ang tatanungin sa tingin nyo, ay pwede bang mag tune-up game ang Gilas A kontra nga sa Gilas B? Maaari kayong magbigay ng komento sa comment section. At sa ibang balita naman, muli ngang naisalba ni Justin Brownlee ang kanyang kupunan na Pilita Jaya sa ongoing na BCL Asia. Kung atin niyang babalikan ay tinalo ng Hiroshima Dragonfly ng Japan ang kupunan ni Justin Brownlee na Pilita Jaya. Ngunit sa ikalawang pagkakataon sa ikalawang laban nila sa BCL Asia ay talaga namang pumutok itong si Justin Brownlee at bumawi sa kanyang kupunan at nanalo nga sila kontra nga sa pinakamalakas na team sa West Asia. Ito nga yung kupunan ng Iran, ngunit hindi nga sila umubra
sa lakas ni Justin Brownlee, at masasabi natin si Justin Brownlee talaga ang nagligtas sa Pilita Jaya, dahil kung nagkataon natalo pa sila dito ay eliminated na nga sila sa BCL Asia. Kaya naman buhay pa ang kampanya ng Pilita Jaya dahil natalo nga nila ang best team sa West Asia, ang Iran. Kaya naman may pag-asa pa silang magkampiyon sa BCL Asia. At si Justin Brownlee nga ay kumamada ng 32 points, 12 rebounds, 4 assists, 2 steal upang matulungan ang Pilita Jaya at mabuhay pa ang kampanya sa BCL Asia. Sa ibang balita naman, ongoing ang FIBA 3x3 Nations League Under-23 na ginaganap ngayon sa Handanshi, China. At meron niyang isang Gilas player na napakaganda ng ipinakitang performance, partikular na nang nakatapat nga nila ang Japan. Ito nga ang tinatawag nilang King Arthur na napakaswabe ng galaw at wala ngang magawa sa kanya ang mga Japanese player. Kaya naman ang ending ay tinalo nga ng Gilas Pilipinas 3x3 ang 3x3 ng Japan. Kaya naman panoodin natin ang buong highlights ng laro ni King Arthur.